Sa loob ng 10 taon na pagtatrabaho sa isang malaking BPO company sa BGC, sanay na ang mga empleyado sa ganda ng building. Malinis, moderno, at kumpleto sa pasilidad. Pero para sa ilang nakaranas ng kakaiba, hindi ganun kasimple ang lahat. Noong bagong empleyado pa lang siya, halos manghang-mangha siya sa ganda ng opisina. At bilang night shift agent, madalas siyang puyat, kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng sleeping quarters sa bawat palapag. Konti pa lang ang tao noon, kaya halos siya lang ang gumagamit ng tulugan sa 18th floor. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya makakalimutan. 3:00 na ng umaga, ready na sanang umuwi. Pero dahil delikado raw maglakad sa labas ng ganong oras, sunod-sunod ang hold-up, nagdesisyon siyang maghintay na lang sa pagsikat ng araw. Pumasok siya sa sleeping quarters. May 7 itong bunk beds at pinili niya ang nasa gitna dahil may saksakan para sa cellphone. Tahimik ang buong kwarto, yung tipong maririnig mo ang hinga mo. Nang ipinikit niya ang mga mata, may aninong mabilis na tumakbo sa kaliwa niya. Napadilat siya agad, pero wala naman. Binaliwala niya, pilit na pumipikit ulit. Pagkatapos ng ilang segundo, may dumaan na naman. Ngayon naman sa kanan. Parang may malamig na dumaan sa balat niya. Kinilabutan siya ng todo. Nagising ang instincts niya na may mali. Kaya kahit nanginginig, binuksan niya lahat ng ilaw at pilit na natulog. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatulog, pero nagising siya sa tunog ng alarm ng phone niya. Ngunit hindi niya maigalaw ang katawan niya. Parang nakadikit sa kama. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman niyang gising siya, pero hindi makapagsalita. May dumating na 2 janitor. Binuksan nila ang pinto, sumilip sa loob, parang tinitingnan lang kung malinis ang kwarto. Gusto na niyang sumigaw, "Kuya, tulungan niyo ako!" Pero walang lumabas na kahit anong tunog. Hanggang sa lumabas ang mga janitor, pinatay pa ang ilaw, at muling sumara ang pinto. Naiwan siyang nakahiga, nakadilat, hindi makagalaw. At doon niya ito nakita. Sa may paanan ng kama, may nakatayong anino. Dahan-dahan itong luminaw, hanggang sa mabuo ang itsura. Isang lalaking nakabarong, itim ang slacks, pero ang paa, nakalutang, mga 3 pulgada sa sahig. Malabo ang muka, pero ang kaliwang bahagi, baluktot, durog, at hindi makilala. Sa kanang mata nito ay may luha. Yung balikat niya, nanginginig na parabang umiiyak ng walang boses. Habang palapit ng palapit ang presensya niya, ramdam niya ang sobrang lamig, yung klaseng lamig na parang dumidikit sa buto. Hindi siya makapagsalita, hindi makatakbo, pero sa isip niya, nagsimula siyang magdasal. At habang nagdadasal siya, unti-unting kumukas ang imahe, hanggang sa tuluyan nitong naglaho. Bigla siyang nakagalaw, parang may tumulak sa kanya palabas ng pagkapararisa. Tumayo siya ng mabilis, tumakbo palabas, at nangakong hinding-hindi na muling matutulog ng mag-isa sa kwartong iyon. Kinabukasan, tinanong niya ang mga kaibigan niyang mas matagal na sa kumpanya kung may kababalaghan na ba sa building. Nagkatinginan ng mga ito, at may isa sa kanila ang nagsalita. Sa 18th floor? Oo, may naganap na aksidente doon 2 buwan matapos buksan ng building. May agent daw na naglalakad papunta sa elevator, nakatutok sa cellphone at hindi napansin na bumukas ang elevator door. Pero walang elevator car sa loob. Diretso siyang nahulog mula sa 18th floor pababa. Nang ma-retrieve ang katawan, sobrang wasak ang kaliwang bahagi ng muka
at ang kaliwang mata nakalabas. Marami raw empleyado ang nag-resign pagkatapos makita ang nangyari. Sobrang traumatic. Habang ikinekwento iyon, nanlamig ang buong katawan niya. Pareho ang deskripsyon, parehong kaliwang mukha, parehong malungkot na presensya. Sinabi niya sa kanila ang naranasan niya at halos sabay-sabay na napahanto ang lahat. Marahil may gusto itong sabihin. Marahil hindi pa siya matahimik. Hanggang ngayon, dinadasal pa rin niya ang kaluluwa ng lalaking iyon. Umaasa siyang kahit paano ay makahanap ng kapayapaan.